Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy na nakikipagtulungan umano ang gobyerno ng Amerika sa kasalukuyang administrasyon para siya ay i-eliminate. Ayaw na raw po nila ng extradition. Oh, eto delikado. May sabwatan sa Amerika, di umano ang gobyernong ito. Ay, nako. Oh. Ay, anong gusto nila kung ayaw ng extradition? Eh, sige, tuloy. Ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at State Department, kasabwat ng ating gobyerno, ng Pangulong Marcos at ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, ako ay rendition ng kanilang gagawin. Sinabi yan ni Kibuloy sa audio recording na ipinost niya sa Facebook. Natuklasan niya ang anyay plano na rendition laban sa kanya. Yan ay ang puwersahang pagdakip sa isang may outstanding arrest. I-play mo lahat. Kayo mainstream media, ha? Pagka binibigyan nyo ng access lahat. Oh, yung, pag sa kanila, saglit na saglit lang. Parang ang datingan nyo makakomentaryo lang. Parang ng datingan ninyo para magmukha lang kayong patas. Di ba? Saglit na saglit, oh. Ang haba ng sinabi ni Kibuloy. Ang dami sinabi ni Kibuloy. Yan lang ang sinabi ninyo. Bakit kayo nagkaganon? Nako. Parang mamima lang, para may masabi lang na tinik nyo rin yung ni Kibuloy. Nako, kayo talaga, oh. Bias kayo. O, pasok. Diretso. Warrant, kahit nasa ang estado siya. Inilutang din ni Kibuloy na posible rin daw siyang i-assassinate. Nako, yar. Kasi minsan nakakarinig talaga tayo ng ganyan, ha? Oh. Alam nyo, sa isang banda, medyo, hindi ko po sinasabi na totally ay agree ako sa lahat ng sinabi ni Kibuloy. Pero kasi, lagi kong tinitingnan pattern. Alam nyo po, pattern. Kasi nangyari na yan kay Bantag, Tebes, ngayon Kibuloy. Di ba? Parang masyado naman ata na napapadalas yung ganyang sitwasyon. Parang masyado namang atang para tawagin mong coincidence. Nagkataon lang. Hindi parang pare-pareha sila ng kwento. Bantag, Tebes, tsaka ito si Kibuloy. Di ba? Tuloy. Sinisikap ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng Malacanang at US Embassy kaugnay nito. Si Kibuloy ay may hinaharap ng mga kaso sa Amerika. Gate ni Kibuloy, handa siyang harapin yon sa mga korte. Kapuso. Ayan, tingnan naman natin. Hindi ko ata nakuha. Saglit-saglit, ha? Ipapasight in contempt at ipapaaresto ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros. Ayan na, si Hontiveros, palagad. Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy kapag hindi ito sumipot sa susunod na pagdinig. Kasunod ito ng nilabas na pahayag ng religious leader. Giit ng senadora, pinahaharap lamang si Kibuloy sa mga legal na proseso kasama na ang investigasyon ng Senado. Inilabas na rin ng mambabatas ang kopya ng sabina laban kay Kibuloy para sa susunod na pagdinig na gagawin sa March 5. Eto na. Ang angas ng datingan. Tuwan-tuwa talaga ako pag nakikita ko pagmumukha nito. Kayo ba? Iboto na. Hontiveros. Dilawan. Pilingera. Pa-victim. Pa-victim pa. Siya pa raw ang pabiktim. Sige. Huwag niyo pong dalhin sa lengguwahe ng patayan. Patayan? Kahit yan ang nakasanayan niyo. Hoy, mayroon pa siyang pasaring. Ang galing-galing mo talaga, Hontiveros. Our next hearing is on March 5. And if Mr. Kibuloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. Naku, narinig na namin yan. Ganyan ang ginawa kay Ka Eric eh. Ganyan ang ginawa nyo kay Ka Eric. Wag na nga tayo mag-ano-ano, ha. So ito, bigyan natin ng komentaryo ito. Bago natin bigyan ng komentaryo ito, ha. Gusto kong paintindi sa inyo, lagi po nating titingnan ang bawat kwento ay may konteksto. Lagi ko pong sinasabi sa inyo yan. Okay?
Ano magiging komentaryo natin dito? Mga Pilipino, mga DDS, higit sa lahat, mga DDS, kinakausap ko po kayo puso sa puso. Prevention is better than cure. Okay? Ito po ay hindi po natin sinisisi ang kung sino man ang involved. Wala tayong sisihan. Ito ay ipapaliwanag ko lang nang sa ganoon tayo ay nakafocus sa solusyon. Si Coach Oli ayaw ng tsismisan. Huwag tayong mauwi sa tsismisan. Ang focus natin lagi ay solusyon. Okay? So hindi ko po sinisisi itong mga taong babanggitin ko, bagkus gusto ko ng solusyon. Ha? Kausapin ko po, kung kayo po ay bashers, hindi po kayo kausap ko. Ang kausap ko dito ay yung mga tunay na DDS. Tayo po ay magkaisa, itayo po natin itong bansang Pilipinas, matuto na po tayo. Kasi kung titingnan po natin, sa isang banda, may pagkakamali din si Kibuloy. Kung iisipin nating mabuti, Kibuloy, may kasalanan ka din. BP Sara, may kasalanan din. 'Di ba? Kaya nga inuulit-ulit ko sa inyo, prevention is better than cure. Hindi ko po sila sinisisi bakit ko to binabanggit sa inyo. Para matuto tayo nang hindi maulit yung problema natin. Alam nyo kung bakit mahirap ang Pilipinas ngayon? Dahil problema natin 10 years, 20 years ago, pinapaulit-ulit-ulit lang natin. Hindi tayo natututo sa pagkakamali natin. Lapastangan tayo sa pagboto, sa pagsuporta sa politiko. Pagka nagkamali tayo, sasabihin natin, punta tayong EDSA. Naiintindihan nyo? Kung tayo ay nagiging masinop sa pagboto, tayo ay nanghihingi ng resibo, hindi sana tayo yung dinadaanan natin ngayon dahil sa pagkakamali ng marami sa ating kababayan noong 2022. Hindi ko po kayo sinisisi. Gusto ko lang matuto tayo, but once and for all, magbago tayo. Kasi kung magsisisihan tayo na magsisisihan, walang mangyayari. Yung problema natin sa 2025, yun din ang problema natin sa 2028, yun din ang problema natin. Bakit? Nakaasa tayo sa rally, nakaasa tayo sa EDSA. Dapat umasa tayo doon sa resibo, nagre-research tayo. Huwag tayong aasa sa vloggers, huwag tayong aasa sa finifeed ng politiko. Bakit? Sino ba ang naglagay sa atin sa kalalagayan ngayon? Di ba yung mga matatalinong vloggers? Di ba yung matatalinong politiko? O ano? Ano yung sinabi nila? O lugmok tayo ngayon? Di ba? Bakit? Marami sa atin hindi nag-research. Sinabi na ni Tatay Digong yan eh. Meron sa yate, nag-Coca-Cola. Nakinig ba tayo? Ulitin na hindi ko po sinisisi si Kibuloy dito. Gusto ko pong matuto tayo. Mga Pilipino, matuto naman tayo. Huwag tayong paulit-ulit ng mali. Ako ngayon napapaisip, hindi porket matalino yung vloggers, papaniwalaan nyo. Hindi porket maraming pasabog yung vloggers, papaniwalaan ninyo. Hindi porket yung vloggers ay gusto nyo sinasabi, papaniwalaan nyo. Humingi kayo ng resibo. Kasi sinong naglagay sa atin gayon? Di ba maraming matatalinong vloggers? Abogadong vloggers? Oh, saan tayo napunta? Kahit yan mayaman, politiko, matalino, huwag basta maniniwala. Ako po hindi naniniwala sa karma. Ako po ang paniwala ko ay hustisya. Whatever you sow, you will reap. Anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. Nagkamali dito eh.
Kung sinasabi mo ni Kibuloy, yung kanyang kinalalagyan, tanong ko lang, Kibuloy, hindi mo nakita yan nung sinuportahan mo yung mga taong pinaparatangan mo ngayon? Si Sara, hindi ba kaya nakita ni Sara yung pinasuportahan niya sa atin? Ba't hindi kami sumuporta at naniwala kami kay Tatay Digong? Di ba? Titingnan natin lagi yung resibo. Pag pinangako ng isang politiko ang isang bagay, lagi nating titingnan na gawa na niya. Alam mo, kung tayo nag-isip noong 2022, 90% ng problema natin na kinaharap ngayon, wala ngayon. Di ba? Simple eh. Matuto tayo. Yun lang naman ang sa akin. Okay, hindi ko, kasi alam nyo, wala sa akin kung maniniwala tayo kay Kibuloy o hindi, or may nang molestya ba si Kibuloy o hindi. Kaya nga ang sabi ko, kahit siya, yan ang sabi niya, idemanda nyo. Ontiveros, idemanda nyo. Sana sa mga kapwa ko DDS ako'y nagtataka lang kasi marami kasi sa mga DDS vloggers matatalino. Di bali matatanggap ko kung nadala tayo sa budol ng mga bobong vlogger. Yun, hindi kong malunok Madali kong matanggap. Bobo nga Pero hindi ko matanggap na yung ibang DDS vloggers matatalino. Seemingly, it's impossible hindi nyo nakita to. Sa talino nyong yan, anong nangyari? Ba't hindi kayo nakinig kay Tatay Digong? Hindi po ito paninisi. Ito ay pagmulat ng mata. Kasi, kung nagkamali kayo dati, kailangan ng pagkakamali ay may repentance, may pagbabago. Walang problema sa nagkamali kasi lahat tayo nagkakamali. Pero tatandaan natin, for every mistake, merong consequences. Ito yun. Yung nangyayari ngayon, this is the consequences na mali ng karamihan nating kababayan dati. Noong 2022. Di ba? Ngayon, kaya nga pinapaliwanag ko to sa inyo mabuti, binigising ko kayo. And some of nung matatalinong vloggers, sasabihin nila galit na sila ngayon sa administrasyon. And yet, pinasusuportahan si Amy. Tingnan nyo. Pinapaliwanag ko lang pong mabuti sa inyo. Maniniwala pa ba tayo sa mga ganito? Kay DDS yan, kay hindi. Another budol-budol in the making. Sana kung tayo ay talagang vlogger na matalino, hindi ako sila, gamitin nyo yan. Huwag nyo naman kami dalahin na naman sa isang Marcos. Diba? Huwag na tayo mag-asar, may Amy. Kasi nakikita ko na-obvious ko. Dadalahin nyo na naman ang taong bayan dyan. Tapos after 2 years, sasabihin nyo, mali yung pinangako ni Amy. Tapos kayo mangunguna. Paglabas ng mga baho ng Amy. Naiintindihan? Hindi dapat una pa lang. Obvious naman Ngayon, pwede na nating masolusyonan tong problema na ito. May solusyon naman po dyan Okay? Ito. Kasi palaki ng palaki problema. At sa bangayan ng bangayan, may kinalaman ba yan sa pagkain ng mahihirap? May pagkain ba yan sa tiyan?
May pakinabang ba yan sa tiyan? Meron ba tayong mahihita dyan? Meron ba tayong mapapala dyan? Wala nang katapusan yan. Sumagot si Kibuloy, sasagot si Ontiveros, may sasagot na naman yung kabila. Wala na silang inatupag kung hindi PI at saka yung sagutan na yan. Alam nyo matatapos yan. Kailangan gumalaw ang administrasyon dito. Matatapos lang yung mga bangayan na ganyan. Pag kayo may problema, idemanda. Tapos na yan. Kung dinimanda nyo na si Kibuloy, hindi na yan nagsalita eh. Nagsalita pa. Katulad nun, kung yung PI na yan, hininto nyo na dati pa, hindi sana nagsalita si Tatay Digong. Kaya nagsalita si Tatay Digong, ayaw nyo tantanan niyang PI na yan. Kung dinimanda nyo si Kibuloy, nasa korte na yan, tahimik na lahat, sila na ang sumulusyon, ginagawa nyo kasing grandstanding eh. Yun ang problema dyan.